Today is a special day because this is a convergence of the ending sermon of our stewardship of finances and at the same time the beginning sermon of our Christmas series. At ito po ay matatagpuan sa Romans chapter 8 verse 32. Ang sabi nga po, God did not spare His own Son. Yun po yung Christmas. Hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Hindi ba dapat palapakan ng Panginoon sa bagay na yan? So that is the Christmas element. Ano po? At pag tinuloy natin, sabi doon, but gave Him up for us all. At ito naman po yung second part. How will He not also along with Him graciously give us all things, even finances? Hallelujah! We've learned that we are God's steward of letter L, leadership. Second, we are God's stewardship of letter I, influences. And we are God's stewards of finances. Ano po? And we have learned a lot about this. And today, ay ating pong pag-uusapan ang katotohanan na ang Pasko among many messages na binibigay nito sa atin ay nagpapaalaala ng katotohanan na ang Diyos natin ay generous. Hallelujah. And that is our message today, the generosity of Christmas. Can we say it together? Ang akala ng marami, ang generosity ng Christmas ay makakatanggap ka ng regalo. Ano po? Pero sa totoo lang, marami mga regalo nga po, nire-recycle na lamang po natin dahil kuminsan paulit-ulit na lamang po yun. At kuminsan, ang dami natin sa mga Christmas party, ang dami regalo natin natatanggap. Ano po? At kuminsan po ay titignan po natin, ang kahulugan ng Pasko sa marami ay yung regalong matatanggap niya. Pero dahil sa hirap ng buhay, kuminsan yung mga regalo na natatanggap natin, hindi naman natin gagamit, hindi naman natin talaga kailangan. Ano po? How can you really measure the generosity of Christmas? Well, it is not measured by the gift that you receive, by the gift that you can, gift that you can give out. Ano po? Bagaman ito yung magandang expression ng pagpamahal at pagpaalaala na that God is a gracious God. Hallelujah. That Christmas brings us the message that the God of Christmas is a generous God. And that we too, as follower of the Lord Jesus Christ, must also become generous. Can you look at your seatmate and tingnan mo nga, mukha ba siyang generous? How do you measure if a person is generous? Kapag ka nagpapautang, siya ay generous. Lalo na kapag ka nagpapautang tapos hindi na pinapabayaran, siya ay generous. O kapag kainan, ano po? Kainan ay naglilibre. Ano po? Naglilibre. Siya ba ay generous? Ano po? Marami nga po dahil kahit walang pera, nanlilibre, namumutang ng panlibre, ayun, nagkakahirap-hirap. Naalala ko yung aking anak, ano po, nag-birthday siya nung siya maliit. At inaya niya yung kanyang mga classmates. Sabi niya, halika, kain tayo. Birthday ko ngayon. At natuwa naman yung mga classmates niya. Pero sabi niya, KKB ha? Ayun. At kami, nagulat kami, nag-aya. Tapos KKB para sa birthday niya. Pero sabi niya, Papa, bago naman kami pumunta sa SM, sinabi ko naman sa kanila, wala akong pera, wala pa naman akong trabaho eh. And he has a point. Ano po? Kung minsan kagustuhan natin maging generous, hindi mo kaya, ibinibigay mo, hindi generosity yun. Generosity refers to what you have and your willingness to share what you have. Mga kapatid, mga minamahal, Romans chapter 8 verse 32, basahin natin muli our text for today. Ano po? And may the Lord speak to us. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, Christmas. How will He not also, along with Him, graciously give us all things? This is where we got our message today. Graciously give us all things. The generosity of Christmas. Mga kapatid, mga minamahal, ang Pasko ay nagpapaalaala sa atin, at least from this verse, ng tatlong bagay tungkol sa generosity of Christmas. Ang sabi po ng unang bahagi, ano po? God did not spare His own Son, but gave Him up for all of us. God is being revealed every Christmas celebration as the God. Hallelujah. Tingnan po natin. Tingnan natin yung unang bahagi. Ano po? Ano nga ulit sabi ng unang bahagi? He who did not spare His own Son. Mga kapatid, mga minamahal, alam natin kung paanong kamahal ng Ama ang kanyang anak. Pero mas may mahal ang Ama kesa sa kanyang anak. Ito ay tayong mga tao kung kaya't ibinigay niya ang pinakamamahal niya. The generosity of Christmas, ladies and gentlemen, reminds us that the God of Christmas
is a loving God. Hallelujah. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Bakit kamo? Binigay niya yung best para sa iyo. Parang mga magulang yan, di ba? Na sobrang pagmamahal sa kanilang mga anak, isusubo na lang nila. Ibibigay pa sa anak. Kasi nung isusubo nila, may amoy na. Kaya sa anak na lang ibibigay. Hindi. Kundi isipin nila, di ba na silang magutom? Huwag lang yung anak nila ang magutom. Pwede mo palakpakan natin ating mga magulang. Palakpakan natin. Narito man sila. O wala, malakas na palakpak sa ating mga magulang. That's the very nature of parents in general. Na talagang sa sobrang pagmamahal, di ba sila mahuli na? Pag tayo nagkakasakit, di ba? Ang kanilang panalangin, Panginoon, wag na po yung anak ko. Di baling ako na lamang, wag na lang yung anak ko. Oh, mga kapatid, mga minamahal, wag nating kalilimutan ang pagmamahal ng ating mga magulang. And this reminds us of the kind of love God has for all of us. And during Christmas, we are reminded that God, in His love, sent His best. He did not spare His own Son. He did not spare the best that He's got. Ano po? Mga kapatid, mga minamahal, kung minsan nagtatanong tayo, mahal ba talaga ako ng Panginoon? Kapag hindi ka napansin na importanteng tao sa buhay mo, mahal ba talaga ako ng Panginoon? Kapag hindi ka naalaala sa mahalagang araw ng buhay mo, iniisip mo, mahal ba talaga ako ng Panginoon? Then remember Christmas. That on the Christmas day, God gave you, out of His love for you, His best. Do you believe that? Minsan, mga minamahal, pagkamahal mo ang isang tao, you're looking for a gift na best sa kanya. Di ba? Minsan talagang inaalam mo pa yung sukat ng paan ng sapatos niya, sukat ng damit niya, para sigurado mo masisiyahan yung bibigyan mo. Ano po? Mga kapatid, mga minamahal, ang Panginoon, alam niya ang pinakamabuti sa atin. Kaya ibinigay niya at hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling anak. We all know that when we talk about Christmas, it's actually John 3:16. Basahin po natin. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ano po? God so loved the world. The world here, does not refer to the earth because the word refers to all of God's creation, but mainly the world here refers to people. Ano po? To us. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Bakit po? Sabi sa verse 17, tignan po natin sa verse 17 and 18. For God did not send His own Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. At ito po ang sabi sa verse 18, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already. So lahat po tayo ay meron ng sentensya, impyerno at hiwalay sa Diyos. At hindi natin matatanggal yung sentensya sa sariling gawa. Kulang. Kasi ang gusto ng Panginoon, 100%. Hindi natin matatanggal yung sentensya sa ating pagsunod sa kautusan, sa law. Kasi ang gusto ni God, 100%. Pag nalabag mo ang isa, nalabag mo na rin yung siyam. Kaya we were helpless. Kaya ang ginawa ng Diyos, nagpadala siya ng kanyang the best because of His love. For God so loved you and me. Pwede mong palitan natin po yung John 3:16. Lagay natin, for God so loved, ilagay mo pangalan mo. Pakita, di ba? Sige po. Pag itong the word, lagay mo pangalan mo, ha? Okay, are you ready? Are you ready? Okay, run to ready, go. That He gave His one and only Son. Palapakan nga natin ng Panginoon. Praise God. Kung minsan kapag kinakapos tayo sa pera, naawa tayo sa ating sarili. Naaatake yung ating assurances na tayo ba ay lovable. Kung minsan kapag tayo tumatanda na, nawawala na ng buhok tulad ko, o kaya na may namumuti na ang buhok, o kaya na may marami na nararamdaman, o kaya may hindi na tayo nagagawa na dati nagagawa natin. Inaatake nito yung ating sense of security. And sometimes, we began to feel unloved. Ladies and gentlemen, may this Christmas and this text remind you that God is telling you that you are lovable. Hallelujah. Not because of what you can accomplish. Ang isang baby, paglabas sa tiyan ng nanay, tuwan-tuwa ang nanay at ang tatay. Wala pa naman nagagawa ang baby.
Pero habang lumalaki, parang nilalagay ng demonyo sa isipan natin, kailangan may ma-accomplish ka, kailangan may marating ka, kailangan may makamit ka para maging lovable ka. This is fake news. Hallelujah. Sa katotohanan, wala ka pa nagagawa, wala ka pa na-accomplish, wala ka pa nararating, mahal na mahal ka na ng tatay at nanay mo. Di ba? Pag nilalaro ng tatay ang kanyang baby, at naiihan pa sa mukha ang tatay, tuwan-tuwa pa ang tatay at hindi nagagalit. Sapagkat yan ang puso ng Panginoon Diyos. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Si Jesucristo, nang siya ay bautismohan ni Juan, wala pa siya nagagawa sa kanyang earthly ministry. Pero nagsalita ang Ama, sabi niya, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to your heart and to my heart right now. You are lovable no matter what. Kaya ka nga nakaka-accomplish. At mas marami ka ma-accomplish pag ikaw ay secured ng pagmamahal. Hallelujah. Mas marami kang magiging totoong kaibigan kapag ka ikaw ay secured ng pagmamahal. And you can only find that love from God Himself. Because the Bible says in Romans 8:32, our text for today, God did not spare His own Son for you. At ang sabi ng John 3:16, for God so loved you that He gave His only begotten Son. And therefore, we can all together shout, I am lovable. Can we say that together? Ang accomplishment mo sa buhay, ang mga nakakamit mo sa buhay, ito ay bunga na lamang ng katotohanan na ang Diyos na nagmahal sa iyo ay nagbigay ng galing, ng husay, ng talino sa iyo. And you can better bring that out if you anchored your sense of being loved only to our God, whose love cannot be measured. Hallelujah. Alam nyo, sa maraming pagkakataon na ating buhay, ay tayo'y nagdududa sa pagmamahal ng ating mga mahal sa buhay. At minsan tayo nagdududa sa ating sarili kung tayo ba ay lovable. Pag humaharap ka sa salamin, am I lovable? Kapatid, kaibigan, today, in the generosity of Christmas, God is telling you that He generously loves you and me. Hallelujah. He generously loves you and me. Lahat na niniwala, pumalakpak ka sa Panginoon. Kaya po, pumalpak ka man, tatayo ka uli. Kasi alam mo, mahal ka ng Ama mo sa langit. Hallelujah. Magkasala ka man, magkamali ka man, you won't condemn yourself. Because when you condemn yourself, ang tendency ay magpakawasa ka na. Pero tatayo ka muli sapagkat alam mo na ang iyong Ama sa langit ay hindi nagbabago ang pag-ibig sa iyo. Sabi nga sa John chapter 3, verse 6, 17, 18, we were already condemned. But when we believe through Jesus Christ, tanggal yung condemnation. Kaya pag binasa mo sa verse 1 ng ating chapter na binabasa sa Romans 8:32 tayo, di ba? Balikan mo yung verse 1. Ano ang sabi ng verse 1? There is no more condemnation for those who are in Christ. Therefore, pakibasa po. Pangino, for those who are, because of Jesus in your heart, now there is no more condemnation. Hallelujah. So dito, ang tinanggap na si Jesus ng Pasko sa kanyang puso. Taas nga ho ang kamay. Taas nga kamay. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, start condemning yourself. Hindi ba totoo? Minsan tayo, pag nagpumapalpak, pag nagkakamali, we tend to condemn ourselves. And sometimes we cannot forget yung failure natin. We cannot forget yung ating magkakamali. Ano po? Sometimes, nalimutan na ng ibang tao sa paligid natin, pero ikaw naalaala mo pa. You know why? Because Satan will always whisper to you yung kapalpakan mo, yung kamalian mo, so that he can attack yung sense of being loved. Ladies and gentlemen, Christmas in its generosity reminds you that God loves you generously. Pumalakpak nga ang lahat na naniniwala. Praise God. Kung katabi mo ang asawa mo, kung katabi mo ang anak mo, kung katabi mo ang magulang mo, sabihin mo, alam kong mahal mo ako, pero magkulang ka man, mahal pa rin ako ng Panginoon. Amen? Can I hear another amen? Mga kapatid, the more you remind yourself of that, the more you will feel love. And because you feel love, love begets love.
You drive away people the more you doubt their love. You drive away important people in your life because you are allowing the doubts of God, of Satan to rule over your life. Mga kapatid, mga minamahal, Christmas is a reminder to all of us that God did not spare His own Son. He could have spared His own Son. Kasi tayo ang nagkasala. It's our doing. But because God loves you, yung pinakamahalasak na sa Kanya ay Kanyang ipinagkaloob. Parang magulang yan. Uli, kuminsan yung pinakamagandang kwarto, ibibigay sa anak, di ba? Kuminsan yung pinakamagandang ika nga ay sasakyan, yun ang bibigay sa anak. O yung pinakamagandang blessing na chine-cherish niya, ay ibibigay sa anak. Mga kapatid, mga minamahal, yan ay dahil sa ang Diyos mismo na siyang tunay nating Ama sa langit ay matinding magmahal. Kaya never ever entertain any doubt in your heart that you are lovable. That is the first generosity of Christmas. You are loved no matter what. Hallelujah. Mga kapatid, sa maraming pagkakataon ng ating buhay, ano ang nagnanakaw ng damdamin ng pagiging lovable sa iyo? Kapag hindi ka na nasasabihan ng I love you, alam mo, pagka hindi ka nasabihan ng I love you, and you still feel love because of God, you can even remind your wife or your husband, di mo na ako nasabihan ng I love you. Why? Because you don't take things personally, but you can call the attention of the people around you. Mga kapatid, the Lord is telling us today, you are lovable. Sabihin mo nga sa katabi mo, lovable ka no matter what. Come on, sa kaliwa at kanan, lovable ka kapatid. Tapikin mo ng konti, lovable ka. Kahit yung anak mo parang hindi ka na mahal o yung asawa mo hindi ka na mahal, you are lovable. Hallelujah. Pangalawa, sabi po, ang talata, balikan natin, God did not spare His own Son, but gave Him up for all of us. Look at the word, gave Him up for us all. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, when Adam and Eve fell into sin, it has been prophesied na yung binhi ng babae ang siyang dudurog ng ulo ng ahas. Ibig sabihin, sa simula pa lang, meron ng pong salvation plan ang Panginoon. At ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Kaya ipinangako ang pagdating ng Mesaya. At kaya ang mga Hudyo ay nag-aantay sa Mesaya. Kaya lang hanggang ngayon, hindi nila mapaniwalaan na yun ay si Yesu Cristo. Kaya hanggang ngayon, nag-aantay pa rin sila ng Mesaya. Pero salamat sapagkat tayo binigyan ng kaunawaan ng ating Panginoon at ng Banal na Espiritu na ito pala ay si Yesu Cristo na isang Hudyo. Kung kaya tayo ang sinasabi ng Bible na makabagong Hudyo. Ano po? The Jews, ang bagong Hudyo ay hindi po ang bayang Israel anymore, but it is the Church of Jesus. And who is the Church of Jesus? Those who accepted Jesus as their Lord and Savior. And therefore, the only agency that God established to bring about transformation of this nation is not the state, it's not any other institution, but the institution of the Church of Jesus Christ. And thank God, you belong to that. How can one be part of that church? Well, when you invite the Lord Jesus into your heart, you become the temple of God. And together, as one people, na mayroong Kristo sa ating puso, we become the temple of God. That's why every Sunday when we gather together, we lift up the name of God, we praise the Lord, at tayo po ay isang simbahan, isang iglesia, ecclesia, people who are called out, the called out ones, ay sumasamba sa isang buhay na Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, mga minamahal, ang generosity ng Pasko ay nagpapaalaala sa atin na ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako. Ayan. Ulitin ko po. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako. Alam niyo, naranasan po yan ni Joshua. Let us look at Joshua. Sa Joshua chapter 21, verse 45, tignan po natin. Ito magandang memory verse. Magandang memory verse yung Joshua 1:8, of course. Pero ito isang maganda rin po. Pakibasa nga ng mas malakas po. Want to ready? Read.
walang kahit isa mang pinangako ang Diyos sa bayang Israel na hindi naganap. At ang sabi, hindi pa natapos doon. Dapat period na, pwede na eh. Pero sinundan pa. Ano sinunod? Everyone please. Ano sinunod? Wow! Hallelujah! Mga kapatid, mga minamahal, that's the very nature of God. God cannot deny Himself. It is in His character that whatever He promised, He fulfills. Do you believe that? Can you hear that? Amen? Ang tanong lang ay ito, alam mo ba yung promise ni Lord? Ayan. Ang tanong ay ito, alam mo ba yung pangako ng Panginoon? Pangahawakan mo ba ang pangako ng Panginoon? Hallelujah. Kaya si Mary po, noong unang Pasko, she kept into her heart the words of the Lord through the angels. Importante po yun. Kaya every time we read the Bible, mga kapatid, mga minamahal, may mga pangako ang Panginoon. Tandaan mo, i-memorize mo, and cherish that into your heart. Kaya sabi, ang Biblia, ang ating pagkain espiritual, kasi kakanin mo. Talagang i-internalize mo, babasahin mo, bubulay-bulayin mo, at yayakapin mo hanggang sa ito ay magiging bahagi ng iyong pagkatao. And you will be surprised. In times of trouble, in times of problem, i-remind ka ng Holy Spirit sa mga pangakong nabasa mo sa kanyang mga salita. Kaya marami mga Kristiyano ay nanghihina kapag may problema kasi walang Word of God na natanim sa kanyang puso. Yung Word of God parang dumadaan lang sa isipan niya, hindi naman nire-register. Kaya importante po ang Word of God, binabasa natin, pinapakinggan natin. Ano po? At yung mga pangako ng Lord, tatandaan mo isa sa ulo mo. Hallelujah. Si Ate Beck ay nagkaroon ng cancer at the central to her testimony ay yung katotohanan na may mga specific promise ang Diyos sa Bible every time she reads the Bible at tinatandaan niya yun. At pinangahawakan niya, nire-recite niya, dinideclare niya. Ano po? Kaya maging doktor niya ay nagulat. Ano po? Sapagkat sa katotohanan, medically speaking, dapat tatapusin yung cycle. Ano po? And they all agree na tapusin. Kaya lang yung oncologist niya mismo nasabi, wala na akong dahilan na nakikita para ituloy pa. Dalasan na lang natin ang check-up. Kaya mahalaga pa rin po yun. Ano po? And thank God. Because God is faithful in His promises. Ang problema lang kung hindi mo alam yung pangako ng Panginoon. Wala kang pangakong pinangahawakan. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to us. Si Apostle Paul, sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, ganito rin po ang magandang po sabi po ng talata. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. For no matter how many promises God has made. Wow, matindi to. Kahit gaano pa karami. Minsan sa mga pangako natin, hindi natin nagagawa. O kaya nalilimutan natin kaya hindi natin nagagawa. O kaya naman, makapangako ka lang kahit hindi mo naman gagawin. Tulad ng mga politician. Madaling mangako sila pero wala namang planong ganapin. Ano po? Pero ang Diyos iba. Ano po? Sabi diyan, for no matter how many promises God has made, they are, ano raw po? They are yes in Christ. And, ano po? And so, through Him, the Amen is spoken to us to the glory of God. What is the Apostle Paul saying? Sinasabi ng Panginoon na panghawakan mo. Huwag mong pagdudahan. Tapos, lagi mong tindigan. Sapagkat ang pagganap ng Diyos sa kanyang pangako ay nagbibigay ng luwalhati sa Kanya. Hallelujah. So it's not just about you receiving the promise. It's about Him being glorified whenever you claim the promise of God. Hallelujah. Di ba? Parang mga nagregalo yan. Pagka yung regalo hindi kinlaim, nalulungkot yung nagregalo. Tama ho ba? Kapag yung mga nagpakahira para makapaghanda, makabili ng regalo, tapos hindi mo namang kinuha, hindi mo namang pinansin, ano po, ang sakit nun sa kanila. Pero salamat, sapagkat tayong mga anak ng Diyos ay handa na paniwalaan ang mga pangako ng Panginoon at handang i-claim ang mga pangako ng Panginoon. Can you hear that? Amen? Ipalakpakan natin ang mga kamay ng handang mag-claim. Glory to God. Kaya maraming mga Kristiyano, walang sigla ang buhay Kristiyano. Sapagkat walang mga buhay na pangakong pinangahawakan.
what makes our Christian walk exciting ay yung mga fresh promises ng ating Panginoon. Hallelujah! As we read the Bible, we see God fulfilling His promises to His people, to men and women of the Bible. And as we read that, the Holy Spirit will speak to your heart, and He will lead you to claim some of those promises as your own promises, as His own promises to you. God is fulfilling His plan of salvation when the Bible says He gave Him up for all of us. Mga kapatid, ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako. Ikaw, nasasabi ka bang hanapin ang mga pangako ng Diyos sa iyo? Dito may amen, dito ba may amen? Nasasabi ka bang hanapin ang pangako ng Panginoon sa gitna ng mga problema mo? Kung minsan nalulunod ka na sa problema mo nalimutan mo na sa kabila ng problema, may pangakong hatid ang ating Panginoon. Praise the Lord. Ikaw, handa ka ba na tindigan ang pangako ng Panginoon kahit parang walang assurances sa nakikita mo? Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Ang Diyos ay nalulugod sa mga taong nananampalataya. Hebrews chapter 11 verse 6 tells us that if we want to please God, we need to live by faith. Ano po? Tingnan po natin. Ang sabi po ng Hebrew 11:6, without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, ano ang baon mong problema ngayon? Problema sa pera? Problema sa trabaho? Problema sa anak o sa asawa? Aba, iyan ay pagkakataon. Sabihin natin, opportunity na ikaw ay lumakad sa pananampalataya. Basahin mo ang Bible at hanapin mo ang pangako ng Panginoon sa iyo. At sabi mo, Lord, problema ko asawa ko, problema ko anak ko, problema ko trabaho ko, ano pong word mo sa akin? Napakasarap na sa mga desisyon ng buhay, hingi ka, Lord, as I read your Bible, speak to my heart, O Holy Spirit, and God will never disappoint you. Kaya sabi yan, earnestly seek Him. That when you read the Bible, you don't just read it as ordinary book. Ano po? You read it, ano po, na parang naghahanap ka ng treasure. And the Holy Spirit, I believe, will honor your seeking heart. Ang problema po, when we read the Bible, hindi na tayo earnest, ano po, hindi na tayo earnestly seeking Him in His holy word. The Bible is the only book whose author is present whenever you read it. Kaya po mga kapatid, mga minamahal, even if you don't have problem, when you read the Bible, you pray and ask God, Lord, speak to me. Speak to me. Lead me to your word. And treasure that word into your heart. Hallelujah. And the generosity of Christmas reminds us, ladies and gentlemen, that we are not only reminded that God loves us, but it is also a reminder that the God of Christmas is a faithful God. Hallelujah. Sa Romans chapter 8, verse 18 to 22, ang ganda po dito, ang sabi po dyan, sabi po, against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations, just as it has been said to him, so shall your offspring be. Mga kapatid, tuloy tayo sa verse 21. Being fully persuaded that God had power to do what He has promised. How many of you believe that God has the power to do what He has promised? Can you hear that? Amen? So hindi lang siya mangako ng mangako. Bawat pangako niya, kaya niya gawin. Ano po? Kaya lang kailangan meron kang full persuasion. Meron kang full persuasion na that's the very nature of God. That God is not unable, but He is more than able to fulfill every promise. And that God is faithful to fulfill. So maganda po yun. He is able and He is faithful. And this is the message of Christmas. The generosity of Christmas reminds us that our God is faithful. That the God of Christmas is faithful. Kaya ito ang pagkakataon. Ano po? Na ikaw ay magtiwala
ng malalaking bagay sa Panginoon. Hallelujah. Because God is faithful. Hallelujah. Sa gitna ng problema, ito ang pagkakataon na ikaw ay magtiwala ng malalaking trust God for bigger things in your life. Did you know that our Father in heaven is happy when you and I ask things boldly sa Kanya? Because you are not a foreigner. You are not, kumbaga, ay outsider. You belong to His family. And whenever you ask big things from God, God is pleased. Why? Because you have your full trust sa Kanyang kayang gawain. Hallelujah. Dumarating ka ba sa panahon na parang pagod ka ng umasa? Dumarating ka ba sa panahon na pagod ka ng magtiwala? Well, today, God is shaking you. And the Lord is reminding you. God is reminding you that Christmas is reminding all of us that He is faithful. Pangatlo po at panghuli, ang sabi diyan, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Ano po? How will He not also give us all things? That's the basic sentence. Ano po? How will He not also give us all things? Hindi lang siya hindi lang po yun. Ano po? Kung paano hindi pinagkait ng Ama ang kanyang anak, hindi na rin niya pagkakait sa iyo ang lahat ng bagay. Pero may dalawa pa na bonus. Ano po? Sabi po dyan, along with Him. Hallelujah. Along with Him. At ito po, graciously. Grabe. Mga kapatid, mga minamahal, may the Holy Spirit speak to your heart in this one verse of today. Ang sinasabi po sa atin, ano po, Christmas shows God's good intention for you and for me. That God is serious to do His best plan for you. Kaya sabi diyan, ang ebidensya, yung kanyang anak ang ibinigay. Yun ang sangla, yun ang deposito. You can never deny that fact. Hindi lamang po yun. Ang sabi, kasama pa siya. At hindi lang yun, generously ibibigay niya sa atin. Mga kapatid, mga minamahal, Christmas shows God's good intention. Let us look at Isaiah 55:8-9. Minsan, may mga tanong tayo sa Panginoon. At sa mga tanong natin sa Panginoon, walang sagot. Dito ngayon papasok kung gaano ka nagtitiwala sa magandang intensyon ng Diyos sa iyong buhay. Parang mga anak din yan, na kung minsan kapag dinidisiplina ng magulang, hindi niya maintindihan kung bakit. Kung minsan hindi binibigay yung gusto, hindi niya maintindihan ng bakit. At kahit anong paliwanag ng magulang, hindi niya maintindihan. Isang simpleng ilustrasyon natin, yung isang bata, pilit hinihingi yung kampit na gustong gawing laruan ng bata. Pero ang magulang na nagmamahal at may magandang intensyon sa anak, hindi niya bibigay yung knife sapagkat ikasusugat niya. Kahit anong paliwanag niya sa kanyang munting bata, hindi niya maintindihan. Basta ang alam niya, pinagkaitan mo siya ng laruan na knife. Hindi niya naiisip na ikasasama mo yun. Sa mga pagkakataon natin buhay, kuminsan hindi natin mawari, hindi natin maunawaan. At kahit anong paliwanag ng sino man sa buhay natin, hindi natin maunawaan. Then, it's a good time for you na mag-anchor sa good intention ng Diyos. Na walang masamang plano ang Panginoon sa atin. Can you hear louder, amen? Ang sabi ng John 10:10, di ba? Siya'y naparito para bigyan tayo ng buhay at kasaganaan nito. Pero ang demonyo gusto nakawan tayo, patayin tayo, at guluhin ang ating buhay. Ngayon, sa mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin maipaliwanag, ito ang pagkakataon na sa halip na pagurin mo ang sarili mo sa pagpapaliwanag sa sarili mo, paghahanap ng rasyonal, mamahinga ka that after all of this, my God will always have a good intention for me at ito ay para sa aking ikabubuti. Isaiah 55:8-9. Ito po ang sabi. Isaiah 55:8-9. Ano po? Ang ganda po nito. Ang gandang pangako. Ano po? For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. At hindi pa ho yan. Natapos yan. Tignan natin verse 9. Ano po?
As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sino naniniwala na mas matalino ang Diyos kaysa sa Kanya? Taas nga ang kamay. Pakitingnan mo ay katabi mo, kung hindi tumataas, sabihin, tingin niya, mas matarunong pa siya sa Diyos. Hallelujah. Pwede mong palakpakan natin ang marunong na Diyos. Ha? Malakas na palakpak, may sigaw na hallelujah. Mga kapatid, no matter how learned we are, hindi pa rin tayo uubra sa karunungan ng Panginoon. In fact, isang malungkot na balita nga sa pag-aaral na nahuhuli ang ating education sa Pilipinas at ang ating DepEd ay kung ano-ano ang iniisip sa halip na pag-isipan kung paano tayo makaka-recover. Mga kapatid, mga minamahal, let's pray for our DepEd na makatugon sila sa pag-i-improve ng ating pagtuturo sa ating mga anak. Ngunit, kuminsan, because of our education, para bang ititingin ng mga bata ngayon, alam na nila lahat ng bagay. Lalo na meron pong gadget ngayon. Dati ay pupunta ka pa sa library para makapag-research. Ngayon, hindi na. Pupunta ka na lang sa inyong gadget, ay mariresearch mo na ang lahat ng bagay. At kuminsan, dahilan sa accessibility ng knowledge at ng kaalaman, yumayabang naman ang tao. Nakakalimutan niya na meron pa rin Diyos na mas marunong kaysa sa Kanya. Meron pa rin Diyos na mas nakakaalam ng mabuti kaysa sa Kanya. Kapatid, kaibigan, are you in a point of your life na talagang nakukulta na isip mo, hindi mo pa rin maintindihan ano nangyayari? Yung pagod na pagod ka na, isip. Ang sabi ng Panginoon, come unto me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, accept the fact that God is wiser than you. Accept the fact that in His wisdom, He cares for us. He cares for us. Kaya ititiwala mo ang kinabukasan mo. Minsan may mga pangamba tayo sa ating mga anak. May mga takot tayo sa mangyayari sa ating buhay sa inaharap. Ang kabataan ngayon, kaya hindi dati nung panahon namin, to early 20s, pag-aasawa na iniisip. Pero ngayon, ang mga kabataan, ang iniisip ay maging stable muna bago mag-asawa. Maganda rin naman yun, Pero kung minsan, kahit na anong gawin mo, parang hindi ka pa rin ma-stable. Dahil ang stability ay hindi yung career, hindi yung iyong naipon. Ang totoong stability natin ay ang marunong na Diyos. Amen? Kaya panalangin natin si Pastor Patrick nang kapag-asawa na. Hallelujah, praise the Lord. Amen! Ayan, palagay ko naman, narinig niya yan. Pwede naman niyang i-replay. Praise the Lord. Mga kapatid, mga minamahal, the Lord is promising us in Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Ano raw pong klaseng plano? Jeremiah 29:11. Ang ganda nito. Anong klaseng plano ang meron ng Panginoon sa atin? Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Three things. Plans to prosper, plans to give you hope, and plans to give you a future, a bright future. Mga kapatid, are you ready to trust God, the God of Christmas, na siya ay may magandang intensyon sa atin? In closing, let us look at the lyrics of our latest song ng Hope Music na pamagat ay Reason. And as they come to prepare in leading us in singing this, pwede ba natin tignan po? Ayan, ang sabi dyan, the Word in the beginning became flesh. Angels singing glory in the highest. And all the world will see beauty in humility. A manger was your throne in all your glory. Still, questions that I try to comprehend. Why does a God need to reach His hand? You're clothed in majesty, and I stand here unworthy. You're the light in all this darkness that I see. You came to seek and save a lost like me. The reason for the light and Christmas tree.
a love that satisfies. I'll be grateful all my life.